purihin ka po, Panginoon. Kasi po ang nakapaloob dito sa pag-ibig ng 2 Corinthians chapter 13, pag-ibig, pero una po ay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kasi po ang pag-ibig ito po yon. Una po, kailangan may pananampalataya tayo. Dahil sa pananampalataya, kahit gabutil lang po yan ng buto ng mustasa, pag tayo po ay may pananampalataya, ang lahat pong bagay, anuman ang hingin natin sa Panginoon na may panalangin, ibinibigay po niya. Gabundok man ang ating problema, anuman ang problema ang dumating sa buhay natin, pag tayo ay may pananampalataya, lahat pong yan, inaalis ng Diyos yung ating problema. Ang sakit po, anumang karamdaman natin, yan po ay isang dahilan para tayo ay lalong lumapit sa Panginoon at lalo tayong mag-focus sa Kanya. At lahat pong yan ay inaalis niya. Sakit na malala, sakit na malubha o simpleng sakit, lahat pong yan, pag hiningi natin sa Panginoon na may lalang ng langit at lupa, diyan po ay inaalis niya. Dahil sa ating pananampalataya. Pananampalataya, nakalakip ang pag-asa. Lahat pong hinihingi natin sa Panginoon na ipinanalangin natin, anuman kapatid ang panalangin mo sa Diyos, siguraduhin po natin na lahat pong yan nakarating sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak at sa ating amang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Lahat pong yan nawawala, lahat ng karamdaman, lahat ng problema, lahat ng sakit. Sa pananampalataya lang po, kahit po kapiraso o gabutil lang po yan, yan po ay Kanyang inaalis. Ano man ang ating mga kahilingan sa Diyos, lahat po ay ibinibigay niya. Basta magtiwala lang po tayo sa Kanya. Lahat pong ating mga panalangin at kailangan, lagi po tayong aasa na may pag-asa pong ibinibigay po yan ng Diyos. Ito po kasi yon. Alam ko po talaga na mangyayari yon, kaya kung baga, sabi ko, God, ano man ang mangyari, hindi ako mag-aalinlangan na masabi ko ang tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kasi po nung last week pa po, bali 4 days na, may sakit ako, pero sabi ko pagdating ng linggo, lahat pong yan inalis na ng Diyos. Dahil sa Diyos tayo lalapit, sa Diyos tayo magpupuri, at wala na pong iba. Ang pag-ibig ng Panginoon, ibinibigay po niya sa atin yan. Sa paano pong pag-ibig masasabi natin? Di po ba minsan nangyayari, pag tayo po mayroong hindi gusto sa isang tao, ipagpalagay mo natin sa madaling salita, dahil nakakagawa po siya ng kasalanan. Alam niyo po mga kapatid, napakalaking bagay, wag po natin pakikialaman ang kanyang ginagawa, pero may magagawa tayo. Ang magagawa po natin, ilapit natin po siya sa Diyos, upang lang sa ganun po, Diyos po ang mag-aalis sa Kanya kung siya man po ay nakakagawa ng kasalanan. Wala po tayong pakialam, pero may magagawa po tayo. Ang magagawa po natin, patuloy po nating ipanalangin hanggat hindi po siya nawawala sa ganong pagkakamali. Kasi po, kalimitan, masasabi natin, may pag-ibig ako sa Panginoon. Sa anong paraan masasabi natin na may pag-ibig tayo sa Diyos? Halimbawa po, nagkamali ang ating kapatid, o kaya naman nakagawa ng pagkakamali. Sa madaling salita, isa sa ating kasambahay. Halimbawa po, asawa, may nagawa siyang pagkakamali, malimit po yan, lalo na po sa mga asawang lalaki. Paano po natin masasabing may pag-ibig tayo sa ating asawang lalaki at nagpapasakop sa kanya, kung hindi naman po natin siya nauunawaan? Ang pinakamahalaga po doon, ipakita po natin sa kanya na anuman ang pagkakamali niya, lagi po nating patatawarin. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa atin, ipadama po natin sa kanya. Ganon din po ang pag-ibig natin sa ating mga kapatid at sa ating kapwa.
lalong-lalo na po doon sa hindi pa po mga mananampalataya. Sila po ay nangangailangan ng pag-ibig, pag-ibig pong hindi pinupulaan, pag-ibig pong ipinananalangin, pag-ibig na linalapit sa Panginoon, at higit po sa lahat, kapag lumapit tayo sa Diyos at ipinanalangin natin ang isang tao, asahan po natin, angkinin po natin na narinig po yan ng Diyos at tayo ay tinutugon. At saka, ito pa po yun, hindi po natin masasabi na may pag-ibig tayo sa ating kapwa kung puro lang po salita o puro gawa. Di po ba ang sabi, ialay man natin ang ating buhay, sunugin man na to, o kaya ipamigay ang ating ari-arian. Kung wala tayong pag-ibig, ang lahat po ay baliwala. Ang pag-ibig po may kalakip na pananampalataya at pag-asa na ang mga tao na ating ilinalapit sa Diyos, makakasama po natin sila sa ating panambahan at sa pamilya ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon Diyos dahil binigyan po niya tayo ng pagkakataon na tayo po ngayon ay nandito para siya po ay purihin, sambahin, at madama po natin ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig po para sa lahat dahil noon, ngayon at magpakailanman, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nawa naman po, sa kapirasong pananampalataya na palagi nating inaasahan, magkaroon po tayo ng ganong pag-ibig sa ating kapwa at mga kapatid. Huwag po natin titingnan na sasabihin natin, si ganito ganyan, immoral. Nakakaawa po yon. Ang dapat po nating gawin, ilapit silang lahat sa Diyos. Kasi po, ang sabi ng iba, mahirap daw patawarin ang isang tao, lalo kung ang kasalanan ay pangangalo niya. Hindi po mahirap, basta tayo may pag-ibig sa Diyos. Ang madarama po natin, habag at awa, at hindi rin po nakakagalit, nakakaawa po kung ipapadama natin sa mga taong nagkakaroon ng kasalanan ang ating pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, ano man ang hingiin natin sa Panginoon, basta nandyan ang ating pananampalataya at pag-asa, may pag-ibig tayong madarama sa Diyos, ang lahat pong yan, ano man ang bagabag sa atin, mawawala. At isa po, kailangan pag nandito tayo, ang ating puso at isip, hindi po yung nakatayo dito, hindi po yung nagsasalita. I-focus po natin ang isip natin sa Diyos na buhay, para malaman po natin kung saan na ba tayo, kung ano na ba ang nagawa natin sa Panginoon, kung mayroon ba tayong magagawa o kung mayroon na ba tayong ginagawa. At saka po mga kapatid, ito po yon. Kapag lalapit po tayo sa Panginoon, ang focus po natin nasa Diyos. Huwag po tayong mag-focus sa mga bagay sa mundo. Huwag po tayong mag-focus sa nakikita natin. At ano man ang sakit natin, ibigay natin sa Diyos, lahat pong yan pinagagaling. Kailangan po pag nandito tayo, may lakas tayo, may sigla tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon para ang kanyang pag-ibig ay ating madarama. Mga kapatid, mayroon lang po akong isang mensaheng iiwan. Kasi ito po yon. Last week po may nakita ako. Sa akin po, pinakita ng Panginoon. Pwede po tayong magtanong kung nasaan na tayo. Di po ba may mga nakakaalam ng yung pinagsasabitan po ng bandila? Yung pinagkakabitan sa mga school? Yun po ay 4 ang sulok, 4 na kanto. Mayroon pong iba't ibang kulay yon. Pwede po tayong manalangin, pwede po tayong magtanong sa Diyos, saan na ba tayo nandoon? Anong kulay tayo nandoon? Anong taas tayo nandoon? Kasi po ang rainbow, paganyan po siya. Yun po ay hindi, paakyat po siya pataas. Tayo po ba nasaan sa kulay na yon? At tayo po ay nasaan sa taas na yon? Tayo po mismo, maaalaman po natin yan. Pag ang Bible, binasa natin, nakipag-usap tayo sa Diyos at tayo po ay nanalangin. Iba po ang panalangin, iba po ang pakikipag-usap, at iba ang mensahe na maririnig natin sa Diyos. Hanggat hindi po tayo nagpo-focus sa kaluwalhatian ng Panginoon sa kanyang pag-ibig, hindi po natin mararating kung ano tayo at nasaan tayo.
Kaya po, yun lang po ang iiwanan ko na mensahe. Alamin po natin kung saan kulay nandoon tayo at kung saan level nandoon tayo. Salamat po, purihin ng Panginoon. Muli po tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan na may lalang ng langit at lupa, tunay nga po na wala pong imposible sa iyo. Lagi po kaming nananampalataya, lagi po kaming may pag-asa na ang pag-ibig mo sa buong bansang Pilipinas ay ipapagkaloob mo. Ang lahat pong mga sakuna na nangyayari, Panginoon Diyos, ang lahat pong yan ay alam mo. Ang lahat po ay nakatakda. Kung hindi po ikakabuti ng bawat isang mamamayan, lahat pong yan ay alisin mo. Tugunin mo po ang mga panalangin namin na may kalakip na pag-ibig at pananampalataya. Hindi lamang po para sa aming mga sarili, lahat pong nangangailangan ng tunay na pag-ibig mo, tunay na kaligtasan sa pisikal at espiritual, tunay na kagalingan, kalakasan sa kanilang mga karamdaman. Panginoon Diyos, pagpalain mo po ang bawat isa, pagalingin mo po at palakasin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ito po ay inangkin naming ganap na ang lahat naming panalangin, ang lahat naming paglapit sa iyo, ngayon din ay tinugon mo na. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.